Guys, isang content creator na naman ang aking uh, napanood ngayong umaga na isang content creator ang na-demonetize ng dahil sa unoriginal content o unlimited originality of content. Yun po ay nakasaad sa ating content monetization policy na kailangan ang ating pong ina-upload ay dapat sarili nating gawa. Yung ating mukha ang nakikita as much as possible para maging original ang ating content na i-upload dito sa K-Meta. Ngayon, kung meron man tayong nakukuha o galing sa ibang platform, ay kailangan pong merong tayong gagawing enhancement o pagbabago doon sa video na yon bago po natin i-upload sa ating mga content, sa Reels man yan o sa ating mga post. So, yan po ang aking i-share ngayong umaga at meron po akong ibang ibabahagi pa sa inyo. There are three major behaviors that can lead to limited originality flag for a page or profile. Ito po yung limited editorialization. A page or profile posts videos that the page profile did not film or produce with minor but not meaningful enhancements. Tulad ng voiceover, commentary, graphics, or creative editing does not add value. Example of minor enhancements include same languages as the audio language, describing what happens in a video with no additional information. Isalin natin sa Tagalog. Yun po ay yung limitadong editorialization. Nag-post ang isang page o profile ng mga video na hindi kinukunan o ginagawa ng page profile na may maliliit ngunit hindi makabuluhang mga paghuhusay tulad ng voice-over, komentaryo, graphics o creative na pag-edit na hindi nagdaragdag ng halaga. Kasama sa mga halimbawa ng maliit na pagpapahuhusay o enhancement ay ang mga meme bars, logo, background music, pagbabago ng bilis ng video. Yan po yung mga enhancement na ating idinaragdag dapat. Pagdaragdag ng mga transcript ng subtitle sa parehong wika ng wika o audio. Inilalarawan kung ano ang nangyayari sa isang video na walang karagdagang informasyon. Yung aggregating. A page or profile compiles and posts videos from multiple pages, profiles, or third-party content creators. Example include curating content from multiple sources without meaningful enhancement. Compiling videos together without meaningful enhancements. Yung aggregating o pinagsama-sama. Ang isang pahina o profile ay nag-iipon at nag-post ng mga video mula sa maraming mga pahina o page, profile, mga tagalikha o yung creator na nilalaman ng third party. Kasama sa mga halimbawa ay ang pag-curate ng content mula sa maraming source nang walang makabuluhang paghuhusay o enhancements. Dobleng nilalaman ang isang pahina o page o profile ay nag-post ng content na mayroon nasa Facebook na ang page profile ay walang makabuluhang papel
sa paggawa o wala kang ginawang enhancement. So yun po guys ang ating for today's video po natin ngayong araw na aking ibinahagi na sana po ay may natutunan kayo. Mag-ingat po tayo sa ating mga video na ina-upload dito sa ating mga sa ating mga pages o dito sa platform ni Meta, na iwasan po natin ang violation na yan sa content monetization policy, yung yung limited originality of content o yung tinatawag na unoriginal content. Unoriginal, ibig pong sabihin ay hindi po kayo mismo ang may likha nito. O kung may nakukuha man po tayo sa iba, kailangan po nating meron tayong gawing pagbabago sa pinaka-original na may likha nito sa kanyang video para po tayo ay makaiwas doon nga po sa tinatawag na limited originality of content. Sana po ay may natutunan kayo. Magandang araw.